Pag-usapan natin itong pahayag ni Senate President Chis Escudero tungkol sa impeachment trial. Meron siyang mensahe, babala, advice sa mga kongresista. Ito, post ni Jay Sonsa 4 hours ago. Senate President Francis Escudero to Congressmen. You don't have, ito na yung statement ng Senate President. You don't have to pressure me or the Senate to start the impeachment trial. Just keep yourself busy and make sure you have the goods on the Vice President when you appear before us at the impeachment tribunal. Ito, medyo malaman ito kasi medyo nagbabangayan ang Senado ngayon at ang Kamara. Bakit? Ang gusto ng mga prosecutors, yung I think 11 congressmen, simulan na. Sabi naman ng Senate President, ayaw namin. Muna, June 2. Ngayon, hindi na. July na lang after SONA. So, medyo nagre-react ang mga kongresista, pati na rin si Senate Minority Leader Aquilino Pimentel. Siya rin ang maporsigi sa mga senador na pwede, simulan na natin. Habang naka-break ang Senado, pwede na, simulan na natin. Kasi yun ang nakalagay sa Constitution, forthwith. Kaya lang, very firm naman ang desisyon ng Senate President na wag muna. So ito, malaman yung be sure you have the goods. Dapat kumpleto kayo ng ebidensya, magtrabaho muna kayo. Ang tanong, naka-ready na ba ang mga prosecutors? Ebidensya, kumpleto na ba sila? Yun nga, isusubpwe na pa daw nila ang bank records ng Vice Presidente. Kasi, isa sa articles of impeachment is, unexplained wealth. I don't know, anong basihan nila? Baka ang basihan nila yung mga dokumentos na inilabas pa ni ex-Senator Trillanes noon pa. Noong 2016 pa yan na wala. Pati ang Anti-Money Laundering Council, sabi, hindi galing sa amin yan. Wala kaming dokumentong ganyan. So, saan nang galing yung dokumento na inilabas ni ex-Senator Trillanes? Baka yun ang dokumento nila. Kung yun ang i-present nila, ay nako, kawawa sila sa, sino-sino yung tatayong defense counsel ni BP. Ito, kita natin, yung petition sa Supreme Court. Fortun Narbasa Salazar Law Firm. Mga matitigas. Attorney Philip Sigfred Fortun. Narbasa Salazar Season, Attorney Sheila Season, plus Attorney Rodrigo Roa Duterte, Attorney Lucas Carpio. Puros mga bigating abogado. So, sino naman mga abogado dito sa prosecutors? Nako, kahit abogado ka, kung wala kang experience sa actual trial doon sa korte, ilalampaso ka ng mga batikang Ayan, si Attorney Sheila Season, nabasa ko yung credential niya, grabe. Best lawyer, talagang matindi. Yan si Sigfrid Fortun, more than 30 years na siya as a trial lawyer. Nako, hindi ka pwedeng basta-basta abogado nga wala kang experience sa korte. Kaya ilalampaso sila pag hindi sila nakahanda. Kaya, tama ito. Si Senate President Escudero, maganda kayo. Huwag nyo kamong apurahin. So, I don't know what will happen. Kasi may petition pa sa Supreme Court. Dalawang klaseng petition. Yung isa, petition, pinapaapura. Yung isa naman, pinapa-stop. Dalawa, BP Sara at Attorney Torreon nga grupo, pinapa-stop. So, hintayin muna natin yun. Those are parts of the legal processes, mga legal remedies ni BP Sara. Although sinasabi na
natakot na daw si VP Sara, hindi na siya handang humarap sa impeachment, bakit pa siya nag-file ng petition? Those are legal remedies, hintayin natin. Pag magdesisyon ang Supreme Court na, okay, legal o constitutional yan, proceed, yun, proceed. Ngayon, ang daming question mark, hindi daw nasunod ang proseso. Dapat sundin mo yung proseso, hindi nasunod. So, pabayaan natin ang Supreme Court na mag-decide muna. Then, tama-tama, pagdating ng panahon, pag nag-decide na, July, kung July masimulan, di, bira. Impeachment trial. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Si Tet Valinzona, sabi niya, I don't believe that Senator Escudero would be fair, not an iota of trust for him. So, alanganin sila kay Escudero. Ako naman, given na yan Kasi, ang aasahan na lang natin, yung bibilangin na lang natin. Kasi, iba ang impeachment trial, more on political, hindi yung bigat ng ebidensya ang tinitingnan, kundi yung political inclination. Bibilangin na lang natin yung ilang senador ang leaning niya, political leaning na kay VP Sara. Kaya maganda sana kung ngayon masimulan na kung akong tatanungin, right now, simulan. Kasi ang dami, sobra siyam na senador ang boboto sa acquittal ni VP Sara. Bilangin natin Bato de la Rosa, Bato Bongo, si Robin Padilla, Amy Marcos, sigurado yung 4. Nandyan pa yung mga nagsasalita, Jingo Estrada, Juan Miguel Subire, Senator Villanueva. 8 lang kailangan, Legarda, Cynthia Villar. Kung ngayon simulan, panalo na si VP Sara. Kailangan, I don't know, bakit pinapatagal, baka kasama yan sa diskarte nila. Let's just wait. Sa petition na isinampa ni na Attorney Vic Rodriguez, Congressman Ungab, sa Supreme Court, they're asking the Supreme Court na yung certiorari for petition for certiorari and prohibition, yung constitutionality ng 2025 budget. Okay, so binigyan ng Supreme Court ng 10 days ang Senado, Kamara at Office of the President to comment. Tapos na yung 10 days So ano nang nangyari? May comment na ba? Sumagot na ba ang administrasyon? Ito, mayroon na tayong update. Lumalabas, nahihirapan ang administrasyon sa pagsagot. Kaya ito, humingi sila ng extension. Ito sa balita ng Philippine Star kahapon. Title, Solgen Solicitor General. Solgen seeks more time to reply to Supreme Court on 2025 budget case. Itong balita written by Ayan Lucky, Philippine Star, February 23, 2025. So, kahapon ito na-publish. So, basahin ko lang The Office of the Solicitor General said it has requested the Supreme Court for an extension to respond to the petition against the 2025 General Appropriations Act or GAA. The OSG, which serves as the government's legal counsel in the case, filed a motion for an extension of time to submit its comment before the High Tribunal Court on February 21. Siguro itong February 21, ito na ba yung deadline? Kaya nag-seek ng extension ang OSG. Ito ang statement ng OSG. Although the draft of the said comment has already been finished, it is still undergoing further revision and or correction before it can be filed the OSG motion read. Tapos na. Kaya lang,
kailangan pang i-review, i-revise. 'Yon ang rason ng Solicitor General. So, ganito ang nangyari. The Supreme Court directed the OSG to comment on the petition on February 4. February 4. So, 21. Di ba? Ang nabasa ko noon is 10 days, non-extendable. So, kung non-extendable, bakit nagre-request pa ang OSG ng extension? At pinapayagan ba ito ng Korte Suprema? Yun ang hindi ko alam. So, ang petition was filed on January 27. So, February 4, nag-order na ang Supreme Court sa administration to comment. So, up to now, wala pa rin na-submit na comment dahil nire-review pa daw, nire-revise pa daw ang comment. Okay, so, bakit nagsampa ng petisyon ng grupo ni Atty. Vic Rodriguez? Anong mga rason? Bakit challenge nila ang constitutionality ng budget? Number one na rason is failure to allocate the required funding for PhilHealth. Yung zero subsidy. Bawal daw yun dahil nakapaloob sa batas, Universal Healthcare Act at iba pa. Dapat may subsidy palagi ang PhilHealth. Zero ang subsidy. So, yun. Number one rason bakit unconstitutional. Pangalawa, unauthorized spending increases beyond the President's proposal. So, ang proposal ng Presidente nakapaloob sa National Expenditure Budget, National Expenditure Program, NEP. According to the group of Atty. Vic Rodriguez, hindi pwedeng dagdagan. Pwede lang bawasan. Nadagdagan. So, yun ang second basis. And number 3, prioritization of infrastructure over education. Nakalagay sa Constitution, ang pinakamalaking budget should be on the education sector. Itong GAA 2025 o budget, mas malaki ang budget ng DPWH o infrastructure kumpara sa education. So, tatlong rason yan. Tapos, nandyan na rin yung blank items, kasama na dyan yung blank items sa BICAM report. Yan. Rodriguez argued that the GAA was flawed due to the inclusion of blank items in the bicameral conference report. So, February 24 ngayon, mayroon ding order ang Supreme Court sa gobyerno, meaning Senate, Kamara at Office of the President, to submit original copy of enrolled bill at saka yung GAA mismo. Ngayong araw, I don't know kung isasubmit nila. Baka maghingi na naman ng extension. Kasi ang nawawala, ang hinahanap ni na Atty. Vic Rodriguez, yung enrolled bill. So sa pagre-research ni na Atty. Vic Rodriguez, nakita nila walang perma ang enrolled bill. Hindi na permaan ng Speaker of the House, Senate President at Secretary General ng both houses. Okay? So, may preliminary conference sa February 28. I think that was Friday ata or Saturday. Friday. Ngayong Friday, preliminary conference. So, April 1, yun na, magsimula na ang oral arguments. Ibig sabihin, gumugulong na talaga ang proseso. So, sana bilisan ang proseso kasi balita ni Atty. Vic is ilan yun? 65% or 4 trillion pesos ang na-release na out of the budget nga 6.3 to 7 trillion pesos. So,